Samahan niyo ako mga kapatid sa aklat po ng Juan. Ang kabanata ho ay 14. Ang mga talata ho ay 27 hanggang 31. Juan kabanatang 14, 27 hanggang 31. Mangyari po mga kapatid na magsitayo ho tayo habang binabasa ang salita ng Diyos bilang pagpapakita ng ating paggalang at pagkilala sa kanyang mga salita. Ako po'y babasa sa salin ng ang Biblia, makisundan nyo na lamang po ako sa inyong mga mata. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, ang nagsasalita ho rito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magalumihanan ang inyong puso ni matakman. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paparito sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan at sila'y walang anumang sa akin. Datapwat upang maalaman ng sanlibutan na ako'y umiibig sa Ama at ayon sa kautosang ibinigay sa akin ng Ama ay gayon din ang aking ginagawa. Magsitindig kayo at magsialis tayo rito. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dalangin ho natin na ito'y maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay may pamagat na ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa mga mananampalataya. Mga kapatid, isa po sa pagkakamali ng maraming mga Kristiyano maging sa panahon po natin ngayon ay yung pag-aakala po na ang gospel o yung itinatawag po nating ebanghelyo ay para lang po sa mga hindi mananampalataya. Yung gospel daw po ay para lang sa mga unbelievers. Ayon po sa kanila, ang gospel ay kailangan lang pong marinig upang magligtas ng tao o upang maligtas ang tao. Pero pag daw po naligtas na ang tao, kailangan na lang ho niyang marinig yung mga katuruan tungkol sa mga praktikal na pamumuhay o kung paano po mamuhay dapat ang isang mananampalataya. Ayon sa kanila, hindi na nila kailangan o hindi na kailangan ng mga believers ang gospel. Mga kapatid at mga minamahal, ang inyong pong lingkod ay tutol sa ganitong katwiran ng ibang mga nagpapakilalang Kristiyano. Naniniwala po ako na ang gospel ay hindi lang po para sa mga hindi mananampalataya. Ang gospel po ay para din po sa atin na mga mananampalataya o mas tamang sabihin, para pa din sa atin na mga mananampalataya. Halimbawa, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, ang talata ay unang Korinto, kabanatang 15, talatang 1, mababasa po natin na kahit mga mananampalataya na ang kanyang mga sinusulatan, itinuturo pa rin po niya sa pamamagitan ng kanyang sulat ay ang ebanghelyo. Ang sabi po niya, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. So dito mga kapatid, malinaw na si Apostol Pablo ay patuloy pa rin sa pagtuturo at pagpapaalala ng gospel maging sa mga mananampalataya sa Korinto. At noon pong si Apostol Pablo ay balak po niyang magmisyon sa lugar ng Roma. Sinulatan po niya ang mga mananampalataya po doon at sinabi po niya yung kanyang planong gawin doon, namely, ang ipangaral pa rin ng gospel. Halimbawa, sa Roma, kabanatang 1, ang talata ho ay 15, sa introduction ng kanyang sulat sa mga taga-Roma, sabi ho doon, kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyo na nangasa Roma. So
So mga kapatid, ang kinakausap niya ho rito ay mga mananampalataya na. Pero sabi niya, ang ipipreach ko pa rin sa inyo ay ang gospel, ang ebanghelyo. Kaya naman po naniniwala ako, gaya ni Apostol Pablo at iba pang mga mananampalataya, na kailangan pa din po ng mga mananampalatayang gaya natin. No matter kung gaano man na po tayo katagal na mga believers. O kung ikaw man po ay bagong believer, kamukha ni Kuya Pando na ating inadmit kanina sa membership, kailangan pa rin po nating lahat ang gospel. Kailangan pa rin po nating lahat ang ebanghelyo. At ito po ay hindi lamang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng mga hindi pa sumasampalataya. Ang gospel po ay kapangyarihan din ng Diyos para patuloy na patatagin ang ating mga mananampalataya na mga believers na. Kaya naman po sa sermon na ito, gusto ko pong diinan ng isang katotohanan. Ang katotohanan na kailangan pa din ng mga mananampalataya ang gospel. Ulitin ko po, mga minamahal, kailangan pa rin po maging ng mga mananampalatayang gaya natin ang gospel. Ganyan po yung makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon in John chapter 14 verses 27 to 31. Dito po, mababasa natin ang patuloy na pagpapalakas ng loob o pag-i-encourage ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad po niya, dahil alam niyo po ang konteksto ng John chapter 14. Sinasabi niya dito na malapit na siyang mamaalam sa kanila. At dito pong mababasa po natin ang ilan sa mga implikasyon na sinasabi ng gospel o implikasyon ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa mga mananampalataya. So dito po makikita natin ang kapangyarihan ng gospel, namely yung death and resurrection ni Jesus Christ sa mga mananampalataya na siyang magiging pangunahin po nating mga punto sa pag-aaral po natin ito. Ano po ba yung mga kapangyarihan ng gospel sa buhay ng mga mananampalataya na mararanasan natin, ano? Kaya mahalaga po na marinig pa rin po natin ang gospel palagi kahit po tayo iniligtas na. Una pong kapangyarihan ng gospel sa buhay ng mga mananampalataya ay ang kapayapaan. Kapayapaan, mga kapatid. Tingnan niyo po yung banggit sa verse 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. So sa talata pong ating nabasa natin ngayon, mga kapatid, patuloy po dito yung pag-comfort at pag-encourage ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad. Ito po ay sapagkat nakita natin sa talata na patuloy pa rin po silang nagugulumihanan at natatakot sa napipintong pag-alis ng kanilang guro at Panginoon. Kaya naman po nag-iwan po siya ng isa pang encouragement at blessing sa kanila, namely yung kapayapaan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan pong ito, mga kapatid, wika ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi daw po galing sa sanlibutan. Nakita niyo po ba yon sa talata? Ibig sabihin, mga kapatid, yung kapayapaan pong ito ay hindi natural na napoproduce ng sanlibutang ito. Hindi ito nakukuha sa saan mang lupalop sa sanlibutan. Hindi po ito panlabas lang o temporal lang na kapayapaan, kagaya ng sanlibutan na temporal at pisikal. Hindi ito pisikal na kapayapaan na makukuha natin sa pisikal na sanlibutan. In other words, hindi ito kapayapaan na nakukuha sa pag-inom ng mga tabletang ibinibigay ng sanlibutan na pampakalma. Alam po nating lahat na yan po ay panandalian lamang. Ano? Kapag wala na ang bisa niyan, mawawala na rin ang ating kapayapaan. So ito po, wika ng ating Panginoong Hesukristo, ay kapayapaang nagmumula mismo kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, eksklusibo lang po itong mararanasan ng isang taong may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi po lahat ng tao ay nakakaranas ng kapayapaang ating pinag-uusapan. Ito lang pong kapayapaang ito ay nararanasan ng mga may relasyon sa ating tagapagligtas. Kung ang isang tao po ay walang relasyon kay Kristo,
imposible po niyang maranasan ang kapayapaang binabanggit po dito. Ang kapayapaan pong ito ay nagmumula sa kaligtasang tinanggap ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At dahil po sa siya ay meron ng kapayapaan sa Diyos, ibig sabihin hindi na niya kaaway ang Diyos, no? Nararanasan na po niya yung kapayapaan ng Diyos. Magkaiba po yun, yung peace with God and peace of God. No? Dahil hindi na niya kaaway ang Diyos through Jesus Christ, siya po ay nakakaranas na ng peace ng Diyos sa kanyang puso. Ganyan po yung makikita nating turo ni Apostol Pablo sa Roma 5, 1 hanggang 3. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Sabi niya, yaman nga na mga inaring ganap o pinawalang sala na kayo sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na natin siya kaaway sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 2, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katigaan. At marami pa pong sinabi dyan ng Apostol Pablo kung itutuloy natin ang basa. Pero makikita nyo ho dito mga kapatid na yung kapayapaan nila sa Diyos ay nagkaroon ng bunga ng kapayapaan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya naman po sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng kapighatian, nagagawa pa rin ng isang mananampalataya na manatiling payapa sa Diyos. Yamang isang makasalanan ay pinawalang sala na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi na siya itinuturing na kaaway ng Diyos. Gusto ko pong maalala nyo yan palagi, mga kapatid at mga minamahal. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka na kaaway ng Diyos. Wala nang natitirang galit at puot ang Diyos sa iyo. Kaya wag mong i-interpret ang buhay mo na nararanasan mo ngayon. Kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay naghihirap, nagalit siguro sa akin ang Diyos. Hindi po. Lahat po ng galit para sa iyo ng Diyos, ibinaling na niya kay Kristo Jesus at inubos ng lahat doon ni Kristo Jesus ang galit na dapat sa iyo. Kaya wala na pong natitirang galit ang Diyos sa iyo dahil sa kanyang mga kasalanan. Kaya naman po yung mga pagsubok, paghihirap, pagdurusan na ating nararanasan ngayon dito sa sanlibutan, yan po ay hindi dahil sa galit sa atin ng Diyos, kundi dahil gusto niya tayong baguhin. Kundi dahil siya ay may mabuting plano sa atin na maaaring ngayon ay hindi nyo nauunawaan. Pero palaging ang Diyos ay may mabuting plano para sa kanyang mga anak. No? Roma 8:28. Kaya naman po matapang ang pahayag ni Apostol Pablo, kahit po ang mga Kristiyano noong unang siglo ay inuusig, sabi sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Bakit po ganito katapang si Apostol Pablo, mga kapatid? Kasi alam niya na ang Diyos ay hindi laban sa kanila. Alam niya na ang Diyos ay panig sa kanila. Kaya namang nararanasan nila, ito'y palaging may mabuting layunin. Ano man ang nararanasan mo, gusto ko maging personal ito sa iyo. Maaring hindi mo ito naiintindihan ngayon. Pero dahil na ikaw ay anak ng Diyos, palaging may mabuting layunin ng Diyos. Na balang araw marirealize mo kung ano ito. Maliban po ito ay eksklusibo. Yung kapayapaan ay eksklusibo na matatagpuan lang sa ating Panginoong Jesucristo at nagmumula ito sa kaligtasang ating tinanggap sa Kanya. Ang kapayapaan pong ito ay hindi pangkaraniwan. No? Extraordinary. Ito po yung sinasabing kapayapaan ni Apostol Pablo sa Filipos 4:7 na hindi daw masahayod ng pag-iisip. No, hindi siya pambihira siya, mga kapatid. Yung tipong kahit ikaw sa sarili mo, di mo maintindihan. Ang bigat-bigat ng pinagdadaanan ko, pero bakit payapa ako, Panginoon? Ganon siya kapampay. Kahit yung mga kapitbahay mo, sister, ang bigat ng pinagdadaanan mo, pero bakit mukha ka pa rin payapa? It is well, no? Sa puso mo. Kasi ito'y pambihirang kapayapaan na nararanasan ng isang mananampalataya. Kapayapaan kahit nasa gitna ka ng unos at bagyo ng buhay na nanatili kang payapa sa iyong puso
Dahil alam mo sa sarili mo, hindi mo yan dinaranas ng mag-isa. Kasama mo ang Diyos na tapat, maawain, nagmamalasakit, at makapangyarihan. So ito po ay kapayapaang hindi kayang sirain ng cancer. No, ito po ay kapayapaang hindi kayang sirain at tumataas na produkto na presyo ng petrolyo. No, na napakatagal bumaba. Ang bilis tumaas, ang tagal bumaba. No? Kapayapaang hindi kayang wasakin ng anumang giyera. Kapayapaang hindi kayang nakawin ng kaaway. Mga kapatid, ito po ay kapayapaang nagmumula sa iyong pagtitiwala kung sino ang Diyos at sa kanyang mga dakilang pangako sa buhay mo dahil kay Kristo Jesus. Ang isang halimbawa po niyan, mga kapatid, ay binanggit na po natin ng mga nakaraang linggo. Napakaraming pangako sa iyo ang Diyos. Na kung iyong nauunawaan ay para sa iyo lahat kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ito po ang kapangyarihan ng gospel sa buhay ng mga mananampalataya. Meron po tayong matibay, walang hanggan, at pambihirang kapayapaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nasa panig mo, nasa panig natin, ang manlilikha at may kontrol ng lahat dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, kung para sa atin ang napakarami at napakadakilang pangako niya, anong pagsubok ng buhay ang pwedeng magnakaw ng ating kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo? Pwede po ninyong isipin po yan. Kung panig sa atin ng Diyos na gumawa ng lahat at may kontrol ng lahat at nangako sa atin ang napakaraming mga pagpapala dahil kay Kristo Jesus, ano pang pagsubok ang pwede nating katakutan at umagaw ng ating kapayapaan? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Roma 8:32. So yan po ang unang kapangyarihan ng gospel, kaya palagi mo ito dapat maalala. So, binibigyan tayo nito ng kapayapaan, mga kapatid at mga minamahal. Pangalawa po, binibigyan tayo ng gospel ng kagalakan. No, isa sa kapangyarihan ng gospel ay joy, kagalakan. No? Tingnan niyo po sabi sa verse 28, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y papa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So dito po nabasa natin na binanggit po muli ng ating Panginoon ang kanyang napipintong pag-alis. No? Inulit niya na naman sa pagkakataong ito. Ito po sapagkat siya po ay malapit ng mamatay, gaya ng alam na hulid nyo, at babayaran na niya ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit sinabi po niya muli na sinabi din po niya muli na matapos po ng kanyang pagpanaw, siya po ay mapapa sa kanyang mga alagad o paparito siya sa inyo, sabi niya. So ito po ay nangyari o mangyayari matapos po ng 3 araw na siya po ay mabuhay muli. Makakasama po niya ulit ang kanyang mga alagad sa loob po ng 40 days bago po siya bumalik sa kalwalhatian. Yan po yung kanyang promise. Pero hindi lang po doon, mga kapatid, ito po yung mangyayari na makakasama ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo kapag po ang Espiritu Santo na kagaya-kagaya ng ating Panginoong Hesukristo ay pumasa kanila sa araw ng Pentecost. But ultimately, mararanasan po ng mga alagad at kasama ho tayo ang presensya at pagsama ng ating Panginoong Jesucristong muli sa kanyang muling pagparito. At makakasama natin siya magpakailanman sa isang bagong langit at sa isang bagong lupa. Ngunit sa kabila po ng encouragement na ito, mga kapatid, mula sa ating Panginoong Jesucristo, ramdam pa rin po ng ating Panginoon yung matindi pong pagkalungkot at pagkabalisa ng kanyang mga alagad. Tila hindi pa rin po nila nag-get na pointless ang kanilang pag-aalala, sapagkat kahit temporarily mahihiwalay sila sa kanilang Panginoon, hindi naman ito mananatili magpakailanman ng ganong sitwasyon. Makakasama po nila muli
ang ating Panginoon. Bakit po ganito yung kanilang nararamdaman? Kung babasahin niyo po yung verse 28, mahihinuhan niyo po dito ang pagiging makasarili ng mga alagad. Na gusto nila ay yaon lamang komportable sa kanila. Yun lang gusto nila. Yung ano yung komportable sa kanila, na ang pagiging komportable sa kanila, kasama nila ang kanilang guro, na siyang gagabay sa kanila lagi at magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. At ganyan po ang natural na isip ng tao, hindi po ba? Kaya naman po nasabi ng ating Panginoon sa kanila, kung ako'y iniibig ninyo o kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y papa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Nakikita niyo po dito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. In other words, sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo na kung talagang mahal ako sa inyo, dapat masaya kayo para sa akin eh. No? Sapagkat ang ibig sabihin ng aking pag-alis, matitigil na yung rektang pamumusong, panunuya at pagpapahirap sa akin ng tao dito sa sanlibutan. Ako ay babalik na doon sa aking Ama, kung saan mararanasan ko o babalik na sa akin yung kaluwalhatiang iniwan ko dahil sa ako ay nagkatawang tao. Dapat maging masaya kayo sa akin kung talagang minamahal nyo ako. Yun yung sinasabi dito, no? Malungkot yung puso dito ng ating Panginoon. Dapat masaya kayo para sa akin eh. Pero ang iniintindi nyo pa rin, yung sarili ninyo. Diba? Nararamdaman nyo ba yung Panginoong Jesucristo dito? Unfortunately, dahil sa pagiging makasarili ng mga alagad, hindi sa kanila mahalaga during this time yung nararamdaman ng kanilang Panginoon. Ang mahalaga lang sa kanila ay yung sarili nilang pakinabang, yung sarili nilang pakiramdam. And that's a very, very sad truth. Unfortunately, ganyan din po ang marami sa atin, kahit po tayo yung mga mananampalataya na. Maraming pagkakataon at sa ating buhay na yung ating mga aksyon at yung ating mga desisyon sa buhay ay hindi natin iniintindi ang nararamdaman ng Diyos. Ang iniintindi lang natin ay kung ano ang masaya para sa ating sarili. And then may binanggit po dito ang Panginoon na mga kataga na gusto ko pagpukusan din natin kasi ito ay controversial, no? Ang sabi niya, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Nakita niyo po ba 'yon? Para sa mga kulto, halimbawa Iglesia ni Cristo, na naniniwala na si Jesus ay tao lang, ini-interpret po nila yung talatang ito na ang Panginoong Jesus daw po mismo ay nagtatanggi ng kanyang pagiging Diyos. Kasi sabi niya dito, mas dakila daw ang Ama kaysa akin. So sinasabi ng iba, hindi Diyos si Kristo kasi mas dakila daw ang Ama kaysa Kanya. Kasi tao lang siya. Iyon ang interpretasyon ng iba. Ngayon ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kapag ba sinabi ko na mas dakila ang aking tatay na si Daddy Dan dahil siya ay mas mayaman at mas gwapo kaysa akin. Unfortunately, wala siya dito ngayon. Ibig sabihin po ba noon, hindi na ako tao. Gaya niya. Dahil sa sinabi kong mas dakila siya at mas gwapo kaysa sa akin. Kapag ba sinabi ng Panginoong Jesus na ang Ama ay mas dakila sa Kanya, ibig sabihin po ba noon, tinatanggi na niya ang Kanyang pagka-Diyos? I don't think so, mga kapatid. Sa napakarami ho nating tinalakay sa aklat ng Juan, I hope klarong-klaro na po sa inyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. At hindi lamang po siya isang Diyos na kagaya ng paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses na mababang uri at maliit na Diyos kaysa kay Jehovah. No? Siya ay Diyos na kapantay ng Ama at gayon din ng Espiritu Santo. Ang kanyang pagka-Diyos ay katulad ng pagka-Diyos ng Ama. In that sense, pantay sila bilang Diyos. Kung gayon, ano ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesucristo na ang Ama ay mas dakila sa Kanya? Hindi niyo po ba naitatanong yon? Dapat nating unawain palagi yung konteksto at sitwasyon na kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo noong mga panahong sinabi niya ito. Noong mga panahong sinabi niya ang mga katagang ito, siya po ay nagkatawang tao. Yun yung hindi naiintindihan minsan ng mga iglesia ni Kristo. Kasi mahilig silang kumurot-kurot ng talata,
and then ikakarga nila yung sarili nilang pakahulugan. So hindi nila nakikita na nung sinabi ito ng Panginoon, siya po ay nasaan yun ng pagpapakababa. Siya po ay nagkatawan tao. Sabi ng Pilipos 2:7, iniwan niya yung kanyang kaluwalhatian bilang Diyos at nagpakababa gaya ng isang alipin at nakitulad sa mga tao. Yung kanyang kaluwalhatian bilang Diyos ay natakpan nung siya po ay nagkatawang tao. No? Kaya naman po bilang tao, higit na dakila ang kanyang ama kaysa sa kanya. Kasi nasa pagpakababa siya bilang tao. Ngunit bilang Diyos, na hindi naman kailaman nawala sa kanya, siya po ay kapantay ng Diyos. Dapat po nating maalala, mga kapatid at mga minamahal, ang isa sa unique na katangian ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay mayroong dalawang kalikasan. Siya po ay Diyos at tao at the same time. Bilang tao, mas mababa siya sa Diyos, Ama. Ngunit bilang Diyos, kapantay siya ng Diyos. So, pero sa kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik sa Ama, mahahayag po muli ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Nagaya ho ng panalangin niya sa Juan 17, Kabanatang 5, sa Magandang Balita, Biblia na salin, ang sabi niya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Tao po ba, Panginoon Jesucristo? Sa kanyang manalangin nito, I don't think so. Meron na daw siyang kaluwalhatiang taglay-taglay niya bago palalangin ang sanlibutan. At yung kaluwalhatiang ito ay babalik sa kanyang muling pagkabuhay. No? Pag nahayag niya ang kanyang kaluwalhatian. Na mabalik po ako sa talagang gusto kong tumbukin. Sinegway ko lang yan kasi baka mamaya makasalubong kayo ng ibang pananampalataya at magulat na lang ako isang araw, Iglesia ni Cristo na kayo dahil lang sa talatang ito. So kailangan lang ho natin siyang unawaing mabuti ang kahulugan. So sa paanong paraan po ang gospel, namely yung kanyang death and resurrection, particularly in this case, ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Di ba? Yan yung pangalawa nating punto. So ito po ay sapagkat yung ating tagapagligtas ay hindi po na natiling miserable at nabubulok sa kanyang libingan. Kaya nga tayo nag-celebrate ng Resurrection Sunday last Sunday. Kasi naniniwala tayo na si Kristo ay nabuhay muli. Ang kanya pong libingan hanggang ngayon ay walang laman. At hindi po makita na marami na pong nagduda na sumubok humanap ng katawan ni Jesus pero wala silang nakita. Sapagkat wala doon yung katawan ni Jesus. Nasa langit. Bumalik. Siya po'y nabuhay noong 3 araw. At matapos po niyang mabuhay muli, ay umakyat siya patungo sa kanyang Ama sa langit at doon na ho siya naghahari magpakailan paman. At yamang siya po ay nabuhay muli at nakaupo na doon sa kanyang trono sa langit, ang ating pananampalataya ay hindi fake news. No, ang ating pananampalataya ay hindi suntok sa buwan. Ang ating pong eternal security ay talagang secured na secured. Ang ating pong salvation ay reality. Ang mga pangako ng Diyos sa atin ay maaari nating panghawakan ng buong buo. Ano po ang dahilan? Yung nangako sa atin ay nabuhay na muli. Ibig sabihin, totoo na siya'y mula sa Diyos at totoo na siya ay Diyos. And this is the joy ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya tayo nagagalak sa kabila ng mga pagsubok ng buhay sapagkat hindi nababago ng ating presenteng kalalagayan at sitwasyon ang mga dakilang katotohanan ito na bunga ng pagkabuhay muli ni Kristo. So ang encouragement ko sa iyo, kapatid, kung ikaw ay nalulumbay ngayon sa iyong buhay, balikan mo ang mensahe ng gospel. Balikan mo ang message ng gospel. At kung talagang tila wala pa rin itong epekto, pagbulayan mo ito ng husto. Huwag kang papayag na walang maging epekto sa iyo ang gospel kasi may kapangyarihan ng gospel. At kung wala talaga, magmakaawa ka sa Diyos na i-reveal sa iyo ang beauty ng gospel hanggang matunaw nito ang puso mo at magkaroon ka ng panibagong kagalakan sa Panginoong Jesucristo. Huwag kang tumigil magmakaawa hanggat hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng gospel. At yan po ay mararanasan ng mga mananampalataya. Yan po yung kalagalakang matibay at hindi napapawi na mayroon ng mga mananampalataya dahil sa gospel.
pangatlong kapangyarihan, apat lang po ito, ng gospel sa buhay ng mga mananampalataya. Maliban po sa kapayapaan at kagalakan, ang gospel po ay nagbibigay ng katatagan sa pananampalataya. Katatagan sa pananampalataya. Ang gospel, mga kapatid, ay hindi lamang po nagbubunga ng pananampalataya sa mga nakaririnig, Roma 10:17. Ang gospel din po ang patuloy na instrumento ng Diyos para patuloy na patatagin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Okay, hindi kayo magtataka bakit sa pulpit na ito, gospel, gospel, gospel ang inyong narinig. Kasi wala naman akong pwedeng sabihin para mas lalong tumatag ang ating pananampalataya, kundi yung gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan po yung makikita natin from verses 29 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi po doon sa verse 29, ang Panginoong Hesus pa rin dito ang nagsasalita. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Ano po yung bagay na sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad? Ito po yung tungkol sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli na pinaliwanag na po natin kanina, namely, tungkol sa gospel. Yun ang gospel death and resurrection ni Jesus Christ. So, pinanopisiya na po ito ng ating Panginoon sa tagpupong ito at marami na hong pagkakataon na mangyayari po sa kanya ito sa hinaharap upang hindi po sila masiraan ng loob kapag nangyari na nakita nila na naghihirap at namatay na ang ating Panginoon. Sinabi niyan po niya ito, mga kapatid, ang kanyang muling pagkabuhay upang manatiling matatag ang kanilang pananampalataya kapag nakita nilang namatay na ang ating Panginoong Jesucristo, meron pa rin silang hope na bubuhayin muli ang ating Panginoon. Na sila po ay maghihintay pa din sa kanyang muling pagbangon sa mga patay at sa kasaysayan. Nangyari po, mga kapatid, ang lahat ng mga ito. Nangyari po ang lahat ng sinabi ng Panginoon na siya'y mamamatay at mabubuhay muli. Paano yun nangyari? Diyos yan na nakakaalam ng lahat. Alam niya ang hinaharap. At nakumpirma sa mga alagad na hindi peke ang ating Panginoong Hesukristo. Totoo siya at ang kanyang mga sinasabi. Kaya naman po nung namatay siya at nabuhay siyang muli, nakumpirma yun. Totoo nga. Sinabi ng Panginoon, mamamatay siya. Pero nung ikatlong araw, nabuhay siyang muli. In fact, nakasama namin siya sa loob ng 40 araw. Na-witness siya ng kumigit-kumulang 500 katao, sa 1 Corinthians 15. At yung mga taong ito, sabi nung iba, nag-hallucinate lang, pambihira. Meron ba nag-hallucinate na handa silang maging mamatay ng isang martir dahil lang doon sa nakita nilang pagkabuhay muli? Ikaw, papayag ka, kapatid? Mamamatay ka sa alam mong kalokohan? Handa silang mamatay na gaya ng isang martir. Bakit? Totoong nakita nila yung Panginoong Hesukristo na nabuhay muli. Tunay na pinatatag ang kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo. Una, duwag na duwag yung mga alagad Di ba? Si Pedro, nung hinuli na, ilang sandali, huhulihin na dito ang Panginoong Hesus, nagpapainit si Pedro. Di ba ikaw yung kasama ng Panginoon? Nakita kita, hindi ko nga kilala yun Sumpain ako kung talagang kilala ko yun, di ba? Takot na takot si Pedro. Tapos yung mga alagad sabi, hindi ka namin iiwan. Nung hinuli Panginoon, isa-isang nagpulasan Pero nung nakita nila yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, ibang istorya na. Iba ng mga alagad yung nakita natin. Maliban sa naranasan nila yung Holy Spirit, nakita nila na totoo, legit to I mean, hindi nagloloko tong tao na to. Talagang siya Diyos. Totoo yung kanyang sinabi. At yan po ang ginagawa ng gospel sa atin, mga kapatid. Hindi nyo ba nare-realize yan? Habang nire-reiterate ko sa inyo yung gospel, mas na-strengthen yung inyong paniniwala kay Kristo. Every time na ito pinangangaral at pinipreach sa atin, at hindi lang po sa mga believers, ito ay laging pinipreach sa pulpit na ito sapagkat kailangan pa rin natin ito bilang mga mananampalataya gaya ng ginagawa ni Paul in 1 Corinthians 15, 1-3. At para pagtibayin pa po yung kanyang pagkamatay ay hindi isang marka ng pagiging talunan ng ating tagapagligtas. Binanggit pa po niya yung verses 30-31. Tingnan niyo po.
Ang sabi, hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo dahil dumating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginawa ko ang iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. So sino po yung pinuno ng sanlibutan ito na paparating na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo? Ito po walang iba kundi si Satanas. Siya po ang Diyos ng sanlibutan ito, sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4. The prince of the power of the air, sabi sa Ephesians 2 verse 2. So sa paanong paraan po siya paparating, mga kapatid? Ito po sa pamamagitan ni Judas na nagtraidor sa kanya, ayon sa John 13 verse 27, at mga miyembro ng Sanhedrin, mga Hudyo, nagalit at nagseselo sa ating Panginoon, at mga kawal ng Romano na magpapahirap at papatay sa ating Panginoon Jesucristo. Ang lahat po ng nasa likod ng mga taong ito ay yung Diyos ng sanlibutan ito, si Satanas. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Jesus, wala naman siyang kapangyarihan sa akin. Nakita niyo dito how confident yung ating Panginoong Jesucristo, no? Siya'y pinuno ng sanlibutan ito pero wala siyang kapangyarihan sa akin. No? Ibig sabihin, hindi siya mahuhuli at mamamatay dahil siya'y nakupot ni Satanas. Hindi siya mahuhuli at mamamatay dahil naisahan siya at natalo ni Satanas. No? In fact, sinabi ng ating Panginoong Jesus in John chapter 10 verse 18, naaral na po natin yan, walang makakakuha ng aking buhay, kusa itong ibinibigay o kusa ko itong binibigay. No? Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Sa makatuwid ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay hindi po tanda ng kanyang pagiging talo kay Satanas. Ito po ay kusang loob niyang pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan mo ng mga makasalanang gaya natin, at ito po ay ayon sa plano ng kanyang Ama. Again, ang sabi niya in verse 31, subalit ginagawa ko ang utos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Bakit siya namatay? Utos ng Ama, hindi dahil kay Satanas. Dito po, minumodelo mismo ng ating Panginoon Jesucristo yung nais niya sanang gawin ng kanyang mga alagad. In verses 15, verses 21, verses 23 to 24, ano ba yung sinabi niya ng Panginoon? Kung mahal niyo talaga ako, susundin niyo ang aking mga utos. Di po ba? Hindi napiplease si Jesus Christ sa sa word service o lip service, no? Yung mga inaawit natin at kabubulaklak ng ating mga labi, kung masuwayin tayo sa kanyang kalooban, hindi pa rin yung pagpapakita ng pagmamahal sa kanya. So dito po pinapakita ng ating Panginoong Jesus paano yung pagmamahal na gusto ng Diyos. Dahil mahal niya yung Ama, sabi niya, sinusunod niya ang kanyang mga utos. Kahit pa po ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Nakita niyo po kung paano ang ating Panginoong Jesucristo gaano niya kamahal ang kanyang Ama. Sa ganitong paraan, mga kapatid, pinatatatag po tayo ng gospel sa ating pananampalataya. Pinapatunayan ng gospel, mga kapatid, na hindi naging talunan ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay namatay sa krus. Ito ang nagsasakatuparan, mga kapatid, ng plano ng Diyos na sinabi na niya noon pa mang una sa kasaysayan ng tao sa Genesis chapter 3 verse 15. Tutuklawin ng sakong ang sakong ng ahas. Pero tutuklawin ng ahas ang sakong ng anak ni Eva. Ngunit ipapanganak ni Eva ang dudurog sa ulo ng ahas. Di ba? Naalala niyo po yan? In other words, bagamat mamamatay si Kristo sa pamamagitan ng pagtuklaw ni Satanas, ang matandang ahas, ito yung magiging sanhi ng pagkadurog ng ulo ni Satanas. Akala niya naisahan niya ang Diyos. Pero hindi niya alam, siya ang naisahan ng Diyos. Akala niya yung pagpatay niya kay Kristo tatapos sa Diyos. Hindi niya alam na ang pagpatay niya kay Kristo ang tatapos sa Kanya. Na mamawala na ang pangil ng kamatayan at ni Satanas sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. At isang araw,
sa kanyang muling pagparito, yung promotor ng kasalanan at lahat ng paghihirap sa sanlibutan, itatapon niya sa apoy ng impyerno at hindi na siya makapanggugulo sa atin. So mga kapatid, tatagan po natin ang ating pananampalataya sa gospel. Pinapakita nito na hindi talunan ng ating tagapagligtas at hindi talunan ng lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Panghuli po, mga kapatid, malapit na tayo magtapos. Panghuli pong kapangyarihan ng gospel sa buhay ng mga mananampalataya, maliban po sa kapayapaan, kagalakan, katatagan ng pananampalataya, ay ang katapangan o lakas ng loob. Katapangan. Masan niyo po yung sinabi ng ating Panginoon na ating manunubos sa huling bahagi ng verse 31. After niya sabihin ang lahat ng kanyang mga sinabi, ang sabi niya, magsitindig kayo at magsialis tayo rito. Nabasa niyo po yon? Nung panahong ito, sila po ay nasa upper room sa lugar ng Jerusalem. Alam ng Panginoong Jesus, yung mapait na naghihintay sa Kanya. No? Sa oras na mag-cruise, ang landas nila ng traidor na si Judas at ang mga kawal ng Roma, alam ng Panginoong Jesus ang hirap na daranasin niya. Yung pagdurusa at yung malupit na kamatayan sa krus na mararanasan niya. Kung saan iinumin niya ng buo, ng simot, ang buong saro ng puot ng Diyos. At hindi po nabahagang buntot ng ating tagapagligtas. Hindi po siya umatras. Hindi po siya nagtago. Siya ay tumindig. At handa itong harapin ng lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaligtasan ng mga makasalanan. Sabi niya, magsitindig kayo, magsialis tayo rito. Ngunit hindi po sinabi yan ng ating Panginoon, mga kapatid, para tumakas, kundi para harapin ang naghihintay sa Kanya. Namatay siya, oo, ngunit siya po ay nabuhay muli. Nagtagumpay siya sa Kanyang misyon na iligtas tayo sa ating mga kasalanan at tanggalan ng pangilang kamatayan sa ating mga buhay. Dinurog niya ang ulo ng matandang ahas at sa Kanyang muling pagparito, tuluyan na niya siyang susugpuin. Ang Panginoon pong ito ang nagsabi sa atin in John 16, verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, hindi po tayo binigyan ng espiritu ng pagkabalisa at karubagan. Binigyan po niya tayo ng lakas ng loob at katapangan upang harapin ang bukas, sapagkat alam natin na panig sa atin ang Diyos at alam natin na ang lahat ng panunukso, lahat ng pagpapahina ng loob ng kaaway ay pinagtagumpayan ng lahat ng ating dakilang tagapagligtas. Kay Kristo, tayong mga mananampalataya ay mga mananagumpay din. Kapayapaan, kagalakan, katatagan ng pananampalataya at katapangan. Ito po, mga minamahal, ang kapangyarihan ng gospel sa ating mga buhay. Kaya po ang inyong lingkod ay hindi po nagsasawa na palaging ipangaral sa inyo ang Ebanghelyo, sapagkat wala po tayong pagkukunan ng mga ganito maliban sa Ebanghelyo. Kaya naman po mga kapatid, ang aking hamon sa bawat isa bago tayo magtapos, wag po kayong magsasawang pakinggan at aralin ng gospel. Wag. Kailangan mo ito, kapatid. Kailangan ko pa rin to, kapatid. Kailangan ito ng buong iglesia natin. Pangalawa, hanapin mo palagi ang gospel sa lahat ng mga pangangaral na iyong naririnig. Huwag ka lang masiyahan sa pastor na mahilig magpatawa at magaling magsalita. No? Hanapin mo palagi ang sa kanyang pangangaral at pagtuturo kung ikaw ba'y tinuturo niya kay Kristo at sa kapangyarihan ng kanyang Ebanghelyo. Pangatlo, sa atin pong personal na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, hanapin mo palagi yung connection nito sa gospel, sapagkat ang buong Biblia ay tungkol sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo.
paano itinuturo ng kwento ni David at Goliath ang gospel, no? Paano tinikwento ni Samson at kwento ni Delilah ang gospel. So sa mga kabataan naririto, no, kay Mami Jo, challenge 'yan, no? Kasi may tendency ang mga stories sa Bible maging moralistic teaching. Pero ito ay hindi lang para sa moral teaching, ito ay disenyo para i-point ang tao kay Christ. Na hindi ikaw si David. Minsan kasi, be like David, ano? Tinaro si Goliath, maging matapang tayo like David. Alam mo kung sino ka doon? Ikaw yung Israelita sa paligid ng laban ni David at Goliath at takot na takot. Kasi hindi mo kayang labanan si Goliath. Pero meron kang tagapagligtas, no? Si David na tumalo kay Goliath. At merong better David na darating sa future, ang pangalan niya Hesus Kristo, natatalo kay Satanas, no? Paano yung mga awit ay tungkol kay Kristo? Paano yung kawikaan ay tungkol sa karunungan ni Kristo? Sapagkat ang buong Biblia ay tungkol kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Kapag hindi mo nakikita yung connection ni Kristo sa lahat ng binabasa mo, sa iyong mga pagbubulay-bulay at pinag-aaralan, namimiss mo ang pinakapunto ng Biblia. Sapagkat ang lahat ng Biblia ay tungkol kay Kristo. Ang huli, o pang-apat, ipaalala po natin palagi ang gospel sa ating sarili at sa ating mga kapatid. No? Kapag pinanghihinaan ka ng loob, i-remind mo yung sarili mo ng gospel. Teka, anak ako ng Diyos eh. Di ba? Dahil sa gospel, ipaalala mo rin yan sa mga kapatid mo pinanghihinaan ng loob. Kasi lahat tayo lahat tayo prone sa tinatawag na gospel amnesia. No? Makakalimutan natin ang gospel. That's why we need one another. Lastly, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya, kailangan mo lalo na ang gospel. Sapagkat walang ibang paraan ng Diyos para ikaw ay makatakas sa kanyang hatol at puot maliban sa pananampalataya sa gospel. No? Kung ikaw ay naririto at wala ka pang relasyon kay Kristo, hinihikayat kitang sumampalataya sa gospel. Paniwalaan mong wala kang magagawa para iligtas ang sarili mo, na tanging si Kristo lang na namatay doon sa krus at nabuhay muli ang pwedeng magligtas sa iyo. Asigurado, pinangako ng Diyos, hindi ka na mapapahamak. Ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na yan ituturing na kaaway. Ikaw ay ituturing niyang sariling mga anak. Mga kapatid, kailangan nating lahat ang gospel.